Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 200 dilisensyadong baril isinuko sa unang barangay Peace Summit. Landslide sa Tagaytay, isa patay, 2 hinahanap pa. Mga pasyente ng OFW Hospital sa Pampanga sinadya ng DMW. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang makasaysayang hakbang tungo sa kapayapaan ang nasaksihan sa Maguindanao del Sur ngayong Hulyo 25, 2025 matapos isagawa ang kauna-unahang Barangay Peace Summit na pinangunahan ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office sa Camp Dato Aquilan, Ampatuan, Sharif Agwak. Sa pangunguna ni Police Colonel Sultan Salaman Sapal at sa presensya ni Vice Mayor Dato Uping Ampatuan, nagtipon-tipon ang mga punong barangay mula sa 24 na munisipalidad upang magkaisa sa layuning wakasan ang kultura ng karahasan at iligal na armas sa rehiyon. Sa pinaka-highlight ng aktibidad, 200 dilisensyadong baril mula sa mga short hanggang long firearms ang kusang isinuko ng mga residente at opisyal ng barangay bilang patunay ng kanilang pakikiisa sa kapayapaan. Ayon kay Colonel Sapal, ang summit ay hindi lamang simpleng pagtitipon, kundi isang konkretong hakbang patungo sa mas ligtas at mas maunlad na Maguindanao del Sur. Isang landslide ang tumama sa Barangay Iruhin, West Tagaytay City kahapon, Hulyo 24, 2025, bandang alas 10 ng umaga habang bumubuhos ang malakas na ulan. Gumuho ang isang perimeter wall at natabunan ng isang barracks na tinutuluyan ng 4 na construction worker. Kinilala ang mga biktima na sina alias Jose, Nonong Armond at Mark Pawang, residente ng lugar. Mabilis na nagresponde ang mga tauhan mula sa Tagaytay at Silang, kabilang ang pulisya, BFP, rescue units at mga opisyal ng barangay para sa search and rescue operations. Isa ang nasagip at agad na dinala sa ospital, isa naman ang narecover ngunit wala ng buhay. Patuloy ang paghahanap sa 2 pang nawawala. Nagsadya ang Department of Migrant Workers o DMW sa pamumuno ni Secretary Hans Leo Cacdac sa OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga para sa isang buong araw na aktibidad ngayong Hulyo 25. Kasama ang mga opisyal ng DMW at OWA Region 3, nagkaroon ng soup kitchen para sa mga OFW at kanilang pamilya. Libreng lugaw na may itlog para sa malamig na panahon. Personal ding binisita ng kalihim ang mga pasyenteng OFW kabilang si Madeline Watimar, isang dating domestic worker mula Hong Kong na may stage 4 breast cancer. Venus Menson, galing ng Riyadh, Saudi Arabia na may kidney medical condition at Cherilyn Juliano mula naman Taiwan, kidney disease patient rin. Agad silang binigyan ng pinansyal na tulong at sa ilalim ng Action Fund. Tumulong rin ang DMW sa 6 pang pasyenteng may seryosong karamdaman. Serbisyong medikal na may puso mula sa tahanan ng OFWs, dagdag ni Cacdac. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.